Okay, situation. The lamppost shown is supported by two cables AB and AC. A force P of 12 kilonewton is applied towards the y-axis in the position shown. So, bali, ito. 12 daw to. We are given the following measurement. So, x1, lagyan ko na, x1 is 4.5. X2 is 3. Y1 is 4. Y2 is 6. So, 6. And then Z is also 6. Okay? So, ang tanong, ano daw yung tension sa AB and then ano yung tension sa A. So, hindi ko lang ata nailagay dito pero may nakalagay dito na neglect the weight of the pole. Okay? Or the post. Okay? So, huwag na natin intindihin yung weight niya, no? So, ayan. So, hanapin lang natin yung tension sa AB. So, para makuha yun, kung mapapansin natin, mukha siyang complicated kasi 3D. Pero kung titignan natin maigi at nag-analyze tayo sa point A, mapapansin natin na yung mga forces na to ay concurrent na 3D. So, concurrent 3D force system lang ito. So, lagyan ko na ng values ha. So, bali, ito yung tension sa AB. Ito naman yung magiging tension sa AC. Alright, so ito yung P. Ayan. Okay? So, all we have to do is to apply summation of forces to relate all three. No? So, ngayon, para ma-analyze yun, syempre kailangan natin makuha yung components ni AB tsaka ni AC, di ba? So, merong dalawang way para makuha yung components nitong tension na to or itong force na to na naka 3D. Pwede ka mag-vector or pwede ka na lang parang slope, no? Na parang 2D sense. So, ang gagawin ko dito, dahil yung A natin nakalagay naman din sa origin, eh, no? Nakatapat siya sa origin. Kaya madaling masabi na madali nating ma-identify ano yung mga magiging measurements netong cable na to. So yung measurement niya for vertical is actually 6. Tapos yung measurement niya dito sa X is 4.5. Tapos yung measurement niya dun sa Y, ito yon which is 4. Okay? So ano yung measurement na sinasabi ko? So para makuha niyo yung measurements na yon, kailangan niyo lang malaman ano ba yung distance ng dalawang endpoints ng cable along the three axes. So halimbawa, gaano ba kalayo si A at si B along the Y? O gaano kalayo ito at to pag sinukat mo papunta dito? So di ba ito yon? So di ba ito yon? Yun yung 4 meters. Gaano kalayo si A at si B along the X? O di ito yun. Kasi dito nakatapat si B, dito nakatapat si A. Dito. No? Okay, gaano kalayo si A at si B along the Z-axis? O di, ito na yun, 6 meters. Kasi si B nandito sa baba, nakatapat. Si A dito nakatapat. So yung layo niya dito is 6. Alright, so therefore, pwede na natin makuha yung length ni AB. So for AB, yung X niya, um, 4.5. Yung Y niya, 4. Tas yung Z niya, 6. So therefore, yung length ni AB is square root ng 4.5 squared plus 4 squared plus 6 squared. And that gives us 8.5. Okay? Now, we will do the same for BC. Identify natin yung X niya. So, gaano kalayo, ay hindi pala BC, AC pala. So, gaano kalayo si A at si C along the X? Ito yung X. So, gaano kalayo ito tsaka ito along the X? So, di ba, ito, dito nakatapat yan sa line na to. Ito naman, nakatapat yan dito. So, yung layo nito tsaka nito ay ito, 3. Gaano naman kalayo yung A tsaka si C along the Y? So, ang Y naman ito. So, gaano ito kalayo hanggang dito along this line? So, si A dito nakatapat. Si C dito nakatapat. So, bali, ang pinag-uusapan natin is yung layo ng point na to at ng point na to. So, gaano to kalayo? So, di ba ang layo niyan, ito, 6. Na? So, 6.
And then, lastly, yung Z is yung layo ni endpoints A and C along the Z-axis. And actually, wala namang iba. Ito lang yun, 6. So therefore, we can calculate the length of AC. So kailangan kasi natin length ng AC para dun sa slope niya, di ba? Para sa components. So lalabas dito ay, okay, so 9 meters. Okay? So now that we have the length of the line segment, so kumbaga, they will serve as the hypotenuse of the slope. Di ba? Remember sa two-dimension, kapag two-dimension kasi, yun yung forces. Basta meron ka nito, tsaka meron ka nitong distances na yan, so pwede mo nang malaman yung hypotenuse. Iba hypotenuse yan. Sabi natin ating hypotenuse mo, Z. So pwede mo nang malaman yung component ng force na to. Pwede mo nang malaman kung ano yung Px tsaka Py. So yung Px is just P times X over Z. Yung Py is just P times Y over Z. So parang ganun lang din dito. Yun nga lang, ang kinuha natin instead of hypotenuse is yung length. Para ito, divide mo lang dito, i-multiply mo dun sa force AB, yun na yung X component. Ito, divided by ito, multiply mo lang sa force AB, yun na yung Y component, and so on. Alright? So let me start off by taking summation of forces along X na lang. Okay, so I will use this as my positive X ha. So take note, yung X component ni AB dito nakaturo. Kaya positive yan. So tension AB, ang X component niya ay 4.5 over 8.5. Bali ito. Okay, tapos nakaturo siya sa positive X direction, kaya positive to. Okay? For tension AC naman, nakaturo yan doon sa likod. Kasi doon siya sa, etong C kasi nasa likod na nung ano nung line na to eh. Kaya sigurado ako yung tension AC doon nakaturo, no, yung X component niya. So negative yan. So ang X component naman ni AC ay ito divided by ito. Okay, and then wala na tayong ibang X component kasi ito naman ay nakaturo sa Y lang. Kaya wala siyang X component. So ito na yon. That is all equal to 0. And we can call that equation 1. To produce another equation, we will take summation of forces y equal to 0 kasi yung P natin nasa y, di ba? So ito naman yung gamitin natin. So yung gamitin natin to as positive, so ibig sabihin positive yung direction ng P, pero yung AC nakaturo yan doon. Yung AB nakaturo rin yan doon. So parehas negative yan. So tension AB negative, tapos ang Y component niya ay 4 over 8.5. Tapos negative yung Y component ni AC. Ang Y component niya ay 6 over 9. Okay, plus yung P. Yung P, hindi mo na kailangan i-component kasi it is already acting towards the Y direction. So, yun yung second equation natin. So, actually dito guys, kapag inayos natin tong pangalawang equation, lalabas dito, P is equal to, or TAB, kapag tinranspose mo, no, magiging positive. So, magiging ganyan. Okay? Ngayon, alam naman kasi natin na ito ay 12. Given to eh. 12, no? So, 12. So, dahil 12 kilonewton yan, we actually have here two equations with two unknowns. So, we can solve for the tensions in AB and AC directly. Solving equations 1 and 2 simultaneously, we can get tension AB and tension AC. Okay, so gamitan natin ng mode equation. Two equations, two unknowns. For equation 1, lalagay ko sa X yung AB tapos sa Y yung AC. So 4.5 over 8.5, tapos negative 3 over 9, tapos 0. Tapos sa second equation, again, AB yung una. So 4 over 8.5, tapos 6 over 9, and then yung 12.
And that is already your tension in AB, 7.84 or 85. And then your tension in AC is 12.46. Okay, and those are our answers for item 1 and 2. So 7.85 tsaka 12.46. Third question, if the allowable load for AB is 4.5 kilonewtons and for AC is 5.5 kilonewtons, determine the maximum value of P. So binigay yung allowable load ng dalawa. Okay? So ang pwede mong gawin, sinabi niya, no? Number 3. Yung allowable tension kay AB is 4.5 kilonewtons. Yung allowable tension kay AC is 5.5 kilonewtons. Ang hinahanap naman sa atin, ano yung maximum allowable P? Okay? So actually, ito pa rin yung analysis natin, guys. Ito pa rin yun. Balik, ganito pa rin, ganito pa rin. Ang naiba lang ngayon, yung P natin unknown. Gagawin natin tong unknown. So, kumbaga, kailangan natin ma-figure out ano yung P para yung allowable dito tsaka dito hindi ma-exceed. Now, pwede mo maisip na, oh, para hindi ma-exceed yung maximum P, so dapat isasagad ko to, isasagad ko to. So, ito, gagawin kong 5.5. Ito, gagawin kong 4.5. So, using the equation 2, we have, papayin ko we have this. Diba? So, kapag ginawa lang natin, TAB 4.5 times 4 over 8.5 plus 5.5 times 6 over 9. And that will give me my maximum P. Kasi min-maximize ko yung dalawang allowable. At kapag kinompute natin yan, we will have 4.5 times 4 over 8.5 plus 5.5 times 6 over 9. So that will give me 5.78 kilonewtons. Okay? And if you look at the choices, ito yan, letter D. Kapag ginawa mo yon, mali ka na. That's wrong. No? Mali yan. Bakit yan mali? Okay? So, hindi po natin pwedeng i-assume na sabay marireach nung dalawang cable yung allowable loads nila. Okay? Dahil meron silang sinusunod na mechanics ng loads nila based dun sa summation of forces. So, hindi tama na i-assume na kapag meron dalawang material na na merong magkaiba or even parehas na allowable load or allowable stress is pwede mo lang silang isagad ng sabay. Hindi pwede yun. Kapag more than one material, kailangan mo munang i-check sino yung unang material na bibigay or mag-fail. Alright? And then, dun mo nga i-base kung ano yung magiging maximum allowable load na pwede mong i-apply dun sa structure. So dito hindi tayo sure kung sino ba yung unang mag-fail, di ba? Pero definitely, it's impossible na sabay. Unless, of course, if the structure is symmetrical, pwedeng mangyari na sabay. Kasi symmetrical, ibig sabihin, yung load nila na dinadala ng parehas ay parehas lang, di ba? Pero dito, halata naman na hindi. Even yung na-compute natin yung actual tension, magkaiba sila ng value. So that means hindi sabay na marireach nito yung maximum niya at marireach nito yung maximum niya. So kailangan natin ngayon i-check kung sino ba yung unang may marireach na or mag-fail, no? So ngayon mag-a-assume ako. Assuming sabihin ko na lang AB fails first. So ibig sabihin yung tension sa AB isasagad ko na sa allowable na 4.5. Okay? So, paano ko ma-check kung itong assumption na to ay tama? So, ang gagawin natin ngayon, from the first equation, di ba meron tayo ditong relationship? So, pwede natin i-relate yung TAB kay TAC.
Okay, so yung TAB, kapag tinranspose yung TAC, ganito. So gagamitin natin to ngayon as a relation para ma-figure out kung tama ba yung assumption natin. So, ang gagawin natin guys, since inassume mo dito na mag-fail si AB, so ngayon, ilalagay ko ngayon yung value dito ni AB na 4.5. Tapos i-check natin, ano ba yung magiging value ni AC kapag yan yung value ni AB. So, 4.5. Okay, so magiging value ni AC would be 4.5 times 4.5 over 8.5. Tapos cross-multiply 9 divided by 3. Ang magiging value ng AC ay 7.15 kilonewtons. Okay? Ngayon, based sa nakuha natin na value ni tension sa AC, tama ba yung assumption na yung AB yung mga unang fail? So, ano ba ang allowable load ni AC? Di ba ang allowable load ni AC ay 5.5 lang? So, ibig sabihin, itong nakuha natin na value nito is lagpas na dun sa allowable load niya. So, ibig sabihin, hindi si AB yung unang nag-fail. Kasi sabi natin, si AB yung unang fail eh. So bago pa to nag-fail, si AC nag-fail na rin at lagpas-lagpas na siya dun sa allowable niya. So ibig sabihin, mali yung assumption natin. Ano ang tama? Ang tama ay si AC fails first. And dahil si AC fails first, ang gagawin naman natin, yung tension sa AC, isa-set natin na allowable. And that is 5.5. Kasi hindi to pwedeng mangyari. Hindi to pwedeng mangyari na aabot ka ng 7.15. Kaya ine-neglect natin tong assumption na to. So, bali uulit tayo. So, ngayon naman, if AC fails first, using the same equation, using the same relationship, ayan. So, isa-solve ko naman yung equivalent ni AB kapag nag-fail na si AC. So, that is 5.5. So, yung magiging value ni AB, dapat hindi lalagpas dun sa allowable niya. Cross multiply 8.5 divided by 4.5. So that gives us 3.46. And dahil mas mababa ito dun sa allowable na 4.5, no? So therefore, correct assumption. So that means, ito nga yung susundin natin. Yung force sa AC ay set natin na 5.5 while yung force sa AB will be 3.46. Kumbaga, etong combination na to, okay, yan yung worst case scenario for the cables. Eh, pag sinabi natin worst case scenario, yan yung parang bago sila mag-fail. Di ba? Kung baga mangyayari, ito ngayon yung maximum load, ito ngayon yung mga load na mararanasan ng dalawang cable bago completely masira itong assembly na to. Okay? Kumbaga si AC kapag na-reach niya yung 5.5, marireach ni AB yung 3.46. Kapag tumaas pa ng konti doon yung in-apply mo na load, bibigay na to. So, bibigay na rin to. Okay? So, ganun yung mangyayari. No? Anyway, with that, we can determine the maximum load. Bali, using this equation, no, using this equation 1, so we can now set, we already know the worst case scenario, and that is, this is when 3.46, and this is if 5.5. And that will give us the maximum permissible P. And the value is
Okay, so 5.29, no? Or 5.29. Hindi kasi pwedeng lumagpas eh. Okay? And that would be our answer. That is the correct answer. All right? And that's how we solve this problem.